Hey mga brods, Jordan heading to TNT Tropang 5G. Ang dami na nating mga trusted sources katulad na lang ni Mr. Snowbado, mga snowbomb dyan. Tapos ito pa, yung spin.ph pa mismo nagsabi at ito, syempre nanggaling din ito kay Mr. Snow. Kaya ito pong si Jordan heading ngayon, ang 6'2" point shooting guard ng Converge Fiber Xers ay dito. Gustong makipag-trade ang TNT Tropang 5G dito mga brods. Hindi na tayo magugulat dahil syempre alam din naman natin ang hotshots gumalaw na kinuha ni William Navarro. Syempre hindi rin magpapahuli ang mga MVP group, lalong-lalo na dito sa TNT Tropang 5G na gustong kumuha ng Grand Slam Championship tapos wala pang Jason Castro at na-injured pa yung Stingray. Kaya ito, si Jordan heading na ang kanilang kukunin mga kabrods. Wala na siguro silang talo dito dahil isa rin naman sa mga nagawa rin na player dito sa Converge ay ito pong si Jordan heading, at hindi lang yan dahil ang dami na rin itong experience sa ibang bansa, mapa Japan B-League at mapa Australia. Sali mo na yung Taiwan, nagaling din at naglaro sa Taichung Wagger Suns, Japan B-League naman sa Nagasaki Velcha, at huli na niya yung Australia sa West Adelaide Bearcats bago ito magpa-draft ng Converge Fiber Xers. So 29 years old na si Jordan heading, ang dami na experience na itong mga kabrods. At ito, syempre, one of the best na rin naman ito as of now ngayon na shooting guard o point guard ngayon sa PBA. Kaya hindi na tayo magugulat kung makukuha ito ng TNT Tropang Giga. Pero may mga reports and rumors tayo mga kabrods na hindi lang pala TNT ang gustong kumuha kay Jordan heading. Yes mga brods, dahil ito gusto ring sumali sa trade party ito pong San Miguel Beermen. Yes, alam din naman natin hindi magpapahuli ang SMB. Alam nila at nakaalalay sila sa hotshots dahil sabi nga nila ito pong bunsong kapatid ng Ginebra at SMB na hotshots, ang Magnolia, parang intro boy nga lang daw talaga ito. Kaya ito aalalayan ng Ginebra at SMB na if ever hindi na naman makapasok at makatungtong ng semifinals round ang hotshots, pwede ang SMB at Ginebra dito. Kaya ang SMB gusto rin kumuha ng mga ganitong shooting guard at point guard na katulad ni Jordan heading. And for sure naman ang dami rin matutulong ni heading dito sa SMB, lalong-lalo na best shooter rin ito. Maganda rin ang court vision, maayos na player, walang attitude mga kabrods, magandang ball handling skills, magandang plays, maganda rin ang depensa, mabilis na point guard, kaya nasa kanya na ang lahat. Kaya nga sa Gilas Pilipinas talagang pinapabilib tayo ng isang Jordan heading dahil bukod sa sharp shooter, ito pong player na ito ay best playmaker pa ng laro mga kabrods. Veteranong-veterano na talaga ang isang Jordan heading. Kaya naglalaban ngayon sa trade party itong TNT Tropang 5G at San Miguel Beermen. Palakasan na lang ng offer yan mga kabrods. Siguro nga pataasan na lang siguro kung saan pupunta ito pong si Jordan heading. Dahil ang pinakamagandang offer kasi ng TNT dito, yung Mikey Williams, iti-trade nila kay Jordan heading. Syempre sino ba namang hindi ma-attract kay Mikey Williams na 2 beses ba namang binigyan ng kampyonatong TNT Tropang Giga. Kaya ang SMB nag-iisip ngayon sino naman ang best player na iti-trade nila kay Jordan heading mga kabrods. Kaya ito pinag-iisipan pa ito ng SMB dahil gustong-gusto nga rin talaga nila si Jordan heading. Pero pag ito ay naunahan na at nagkaroon na ng done deal ang TNT at ito pong Converge Fiber Xers, ay baka ito mauuna ang TNT Tropang 5G kay Jordan heading dahil ang daming ang mga players ngayon na gusto rin kunin ng SMB pero siguro dapat sila yung mismong mauuna. Hindi katulad nito na nauna yung TNT tapos susunod sila, syempre masasapawan na talaga sila mga kabrods. Kaya ikaw sa tingin nyo mga brods, dapat bang i-push ito ng SMB ito po si Jordan heading or mas bagay ito sa TNT Tropang 5G? Dito naman po tayo sa kabilang balita naman natin mga kabrods, ang best player of the conference last season nga na si Arvin Tolentino, ang 6'5", former Barangay Nebra San Miguel na ngayon nasa Northport Batampier at ino-offera naman ng Japan B-League. Pero mga kabrods, ito, may share itong post mga kabrods or memory dito sa kanyang Facebook account. Ito ay 2021 pa share ito ni Arvin Tolentino. Game na ulit, #PBA tuloy ang laban, pero ito yung kupunan niya sa Barangay Nebra San Miguel na share niya tapos dinilit agad mga kabrods. Ito na nga sabi ng mga netizens at ito yung mga comment section dyan sa ibaba
nasabi nila ito pong si Arvin Tolentino ay gusto nga talaga magstay nito sa PBA. Yes, ang laki ng offer sa kanya sa Japan B-League, diba? Ang maabot ng mga 40 million ang offer ng kontrata sa kanya doon. Pero, iba pa rin yung respeto niya sa Northport kaya gusto na ito magstay. Pero, ito pong si Arvin Tolentino ay matagal na rin itong gustong ibalik pala ng Barangay Ginebra San Miguel. Naghahanap lang sila ng tiyempo, mga kabrods. Kaya ito pong Ginebra, balak nila talagang ibalik ang isang Arvin Tolentino na nawala sa kanila. Tapos biglang gumaling sa Northport Batamper kaya nga 'di ba nakuha niya yung BPC award last season. At hindi lang yan, ito pong small forward 6'5", 29 years old na si Arvin Tolentino ay nakadalawang kampeonato na ito sa PBA. At saan naman niya nakuha yan? Syempre sa Barangay Ginebra San Miguel, 2020 Philippine Cup at 2021 Governors Cup. So sino ba namang hindi makakalimot mga kabrods dito kay Arvin Tolentino na binigyan ng karangalan ng Ginebra. At ito, napaka-komportable na ito sa laro mga kabroad sa Ginebra. At ito, ang laking tulungan niya sa Ginebra that time. Ito po kasing Ginebra nung panahon na yan, gustong-gustong kunin yung Jamie Malonzo dahil ang galing nga ni Malonzo sa Northport that time. Pero ngayong bumaba na yung laro ni Malonzo at tumaas naman yung kay Arvin Tolentino, ay dito na nga nagsisi ang Ginebra. Parang gusto na nga talaga nilang i-offer yung Jamie Malonzo kay Arvin Tolentino sa Batamper at isa Ole. Ito pong si Jamie. Bakit mga kabrods? Di hamak naman kasi na umaangat na rin talaga yung laro ni Arvin Tolentino. Nakuha na niya yung kanyang confidence level mga kabrods. Sa Ginebra kasi dati, hindi niya nakukuha yan dahil minsan na ibabangko ito ni Coach Tim Cone. Pero ngayon nakitaan na nila ng full potential si Arvin Tolentino na kaysa naman makakuha ng Japan B-League mga kabrods, ay why not? Magstay na lang sa PBA at offeran ng Ginebra. Ito, nauna na Magnolia Hotshots na nakipag-trade sa Northport Batamper. Alam din naman natin ng Northport. Bigyan mo lang ito under the table, bibigay nila yung best player nila. Kaya nga, di ba, pinakawalan nila yung William Navarro. Pero, ito, ang Northport ngayon, ay alam din naman natin nandyan pa yung best player nila na si Arvin Tolentino. Syempre, hindi magpapahuli ang Barangay Ginebra San Miguel dito mga broads. Kaya yung shared post ni Tolentino mga kabrods na bigla niyang dinilit ay baka yun na yung sign na babalik ito ng Ginebra dahil hindi naman din niya talaga tinutuloy pa yung kanyang negotiation dun sa Japan dahil mas ginugusto nga niyang magstay na lang sa Pinas at maglaro sa PBA dahil syempre dito rin naman ng kanyang mga pamilya. Pero kung makuha naman ito ng Ginebra, baka nga may chance pang Ginebra Kung makakuha nila si Tolentino ngayon at nasa timing pa na before playoffs round ay nakuha na nila si Arvin Tolentino. So hindi na kailangan ni Arvin Tolentino aralin pa yung laruan dito sa Ginebra dahil alam na niya yan dahil syempre dalawang kampeonato ba naman ang kanyang naiyambag dito sa Ginebra with Coach Tim Cone. Alam na niya yung laruan ng triangle offense na yan, yung plays, yung chemistry. Andito pa rin naman yung mga roster ng 2020 at 2021 lineup mga kabrods, lalong-lalo na si Scotty na kanyang best friend dyan. Kaya kung mga brods, sa tingin nyo ba dapat na bang ibalik ng Ginebra si Arvin Tolentino or yun na yung sign talaga na babalik si Arvin dahil sa kanyang shared Facebook post? Kaya komento mo lang ba dito mga brods, isa-isa natin yan. Salamat po sa panonood mga brods. This is Phil Basketball. Yun lang, I'm out.